ng kanyang mga salita sa umagang ito. Amen. God is good. All the time, God is good. Yan. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay month ng February. Araw ng mga puso. Ngayon ay bawat changes. Puro ang topic niya pag-ibig kasi February. Kaya tayo rin naman ay tatalakay sa buwan na ito kung saan pag-aaralan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. At kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng John. Bubuksan pa ba natin? 3:16. Kabisado na natin yung aklat ng John 3:16. Okay? At 1 John 4:8. Okay? Sabi doon, John chapter 3, verse 16. Yan, sino nakakabisado? Pero lahat kayo tumayo at sabay-sabay natin bigkasin ang salitaan ng Diyos sa aklat ng mga Juan chapter 3, verse 16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumumpalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. Lord, salamat muli, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita na aming napagbigkas sa aming mga labi, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig na inukol mo sa amin, Panginoon. At dahil doon, Panginoon, nagkakaroon kami ng pag-asa. Pag-asa, Panginoon, na pagdating ng panahon, muli kang makakasama, Panginoon. At higit sa lahat, doon yun, Panginoon, sa buhay na masagana at ganapat na yun, Panginoon, ang iyong pangako na aming pinangahawakan sa aming puso. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na ito, sa iyo namin binabalik lahat ng parangal at papuri, pasasalamat at pagsamba sa natatangi mong pangalan aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at tayo'y pwede na umupo. Yan. At kakalagdagan sa ating binasa, aklat ng 1 John chapter 4, verse 8. Yan. 1 John chapter 4, verse 8. Sabi rito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tanda natin, kagaya kanina, what is love? Sabi dito kanina, God is love. Okay? Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang ating tema, ating title ay pinagmagatang The Love of God. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung kanina, yung John 3:16. Okay, John chapter 3, verse 16. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Dalawin, isa lang anak, nag-iisa at katangi-tanging anak. Sino anak na yun? Ang ating Panginoong Jesus. Upang ang sino man, pag sinabing sino man, individual. Isa-isa yan. Okay? Ikaw, tayong lahat, kanya-kanya. Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Purihin ang Panginoon. Buhay na masagana at ganap, sabi ng John 10:10. Sabi ron ng John chapter 10, verse 10, na parito ang magnanakaw upang manira, mangwasak at pumatay. Ngunit, sabi ni Jesus, na parito ako upang isang tupay bigyan ng isang buhay. Sabi ron, hindi lang basta buhay, buhay na masagana at ganap o buhay na walang hanggan. Ano ba yung pagkakaintindi natin sa buhay na ganap? Yan. O, di ba? Ganap, ibig sabihin, perfect, life. Okay? Sino rito yung perfecto yung buhay, taas ang kamay? Wala. Kasi sabi ng Roma 3:10, walang matuwid. Wala. Kahit sa kung ganon, walang maliligtas. Tama po ba? Bakit? Kasi walang pwedeng pumasok sa langit ng hindi banal. Tama po ba? Sino rin yung matuwid, taas kamay, walang magtataas talaga dyan. Kasi talaga naman, sa totoo lang, wala naman tayong ginawang tama. Maya tayo nagkakamali. Paano ngayon tayo maliligtas? Kung gayon walang matuwid, wala kahit isa. At walang papasok sa langit ng marumi, sabi ng Revelation. Bawal ang madumi sa langit.
Ibig sabihin ng madumi, yung makasalanan. Yung may mga may puwing at tayo yun. Ngayon, wala tayong lunas. Pero sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para gawin tayong banal sa kanyang paningin o maging ganap yung ating mga buhay. At sabi ng Ephesians, hindi yun buhat sa ating mga gawa. Kaya wala tayong maipagmamaling sa Diyos. Oo, ikaw ay mayaman, ikaw ay mabuting tao, tumutulong ka sa may hirap, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos kasi hindi tayo doon kung bakit tayo ililigtas ng Diyos. Amen? Isang bagay lang. Kung bakit tayo nililigtas niya, iyon ay dahil sa Kanya pag-ibig sa atin. Amen? Kaya, the love of God. Ngayon, ang tanong, Pastor, brother, for whom is the love of God? Para kanino ang pag-ibig na yun ng Diyos? Okay? Sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kasi bakit? Sabi ng Roma 3:11, Brother Niron, lagay dyan, Roma 3:11. Yan, Roma 3:11. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Kaya walang matuwid. Kasi walang naghahanap sa Diyos eh. Sunday pa lang, kailangan natin pilitin pa tayo para pumunta yung church. Kailangan natin paalala mga announcement. Ang ating gawain ay 8:30. Amen. Kailangan natin paalala yung mga gawain natin. Tama po ba? Wala tayong panahon para harapin ng Diyos. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Wala na maliligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil meron siyang pag-ibig at ngayon, alamin natin yung pag-ibig ngayon na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya si Jesus Christ para maging karapat dapat tayo sa buhay na masagana at para magkaroon tayo ng buhay na masagana at ganap. Okay? At kaya ang pag-ibig na yon, hindi lang basta sinabi niya, kundi ginawa niya sa gawa with action. Kaya love is an action word, sabi kanina sa ating pinag-aralan. Gumawa siya. Okay? Hindi siya nagwalang ibo. Hindi siya nagwalang bahala, kundi nagkatawang tao ang salita. Sabi ng John chapter 1. At yung Ama, talagang hinintulot niya ang kanyang kaisa-isang anak ay mamatay sa cross. Ulitin ko lang kanina, sa cross na napakabigat, na binuhat niya paakyat ng bundok ng mga bungo. At habang binubuhat ang cross na napakabigat, inakyat sa bundok ng mga bungo, sinisipa siya. Amen? Kaya nga may time na sa may The Passion of Christ, may time na talagang natumba siya. Meron pa tayong video dyan, Ron, na pwedeng, wala na, nabura na. Wala na. Kung meron sanang video na i-flashback dyan na yung buhat niya yung cross, yung silipa siya, tapos bumagsak siya. Sige, pakita, brother niya, kaya ba? Matagal pa. Yeah. Try mo lang hanapin habang dinidetali natin. Sinipa siya, buwan niya yung napakabigat na troso. Inakit niya yung bundok, ay gaano yung bundok na yun. Ang layo ng lakarin nun at pataas yun, maaaring sigsag, masikip yung daanan dahil maraming tao sumusunod, siksikan. Tama po ba? Maaaring nasasaki siya habang binubuhat niya yung cross. Tama? Nawaagbalan siya. Tapos naagbalan siya, sinisipa pa siya. At habang sinisipa siya, hinangan pa siya ng mga laki ko ng panahon at dinuduraan siya, pinapatukan. Hulaan mo kung sino ang bumahatok sa iyo. Amen? Ganun yung tiniis ng ating Panginoon. Para saan? Sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Hindi niya ginagawang gumanti. Tayo kaya? Subukan kaya natin. Busy ka sa iyong ginagawa, kinukulit ka ng anak mo. Diba? Baka masampal mo yun. Baka makotongan mo yun. Ang kulit mo ah! Ano yung ginagawa yung tao? Si Jesus buhat niya yung cross. Hindi siya kumipo. Hinayaan niya ang lahat ng bagay. Amen? Ayan, yung mga bagay na nangyari. Yung pinanganak siya ba yan? Pinanganak? Yung binuhat niya yung cross, yung nasa na yung senaryo na nandoon. Hindi niya, yung buhat-buhat niya, yung bumagsak siya. Yan. Alalahanin natin yung mga bagay na nangyari. Iyan ay ginawa niya para sa pag-ibig sa atin. Ipa forward pa, forward. Ayan na yung tuhod yun. Yan na yung yan. Into ka muna dyan. Yung hinahampas siya. Yan, tatawanan siya, oh. Ng mga
kahawal. Hinahagupit siya. Iyan ay hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil sa atin na kasalanan, biruin niya yan. At sa pag-aaral, yung latigo na yan, hindi basta-basta latigo yan. May mga talim yan sa dulo na kapag tumama sa balat ni Jesus, talaga nakikita hanggang buto niya. Kaya sa pag-aaral, grabe ang sakit. Yung koronang tinik na yan, silalpak yan sa ulo niya. Para rin sa atin yan. Para tanggalin ang sumpa, pagalingin sa ating mga karamdaman. Kaya ngayon, nakakapanalangin, Lord, hinihiling ko po, pagalingin mo ako sa ating karamdaman at nangyayari yun. Ayan yung mga bagay na tinis ng ating Panginoon. At yung binuhat niya yung cross. Yung binuhat niya na yung cross. Brother Nero, yung binuhat niya na yung cross. O yan yung namatay siya. Yan yung binubuhat niya. Habang binubuhat niya yan, yung mga tao tinutuya siya. Kung ikaw ang Kristo, hulaan mo kung sino yung bumatok sa iyo. Binuhat niya yung cross kung saan siya ipapako. At yung sa pag-aaral, yung pako na ibinaon sa kanya, hindi basta-basta pako lang yun. Amen? Kaya grabe ang tiniis ng ating Panginoong Jesus para sa pag-ibig niya sa atin. Amen? Okay na, Brother Niron. At salamat sa Panginoon. At yan ay mga bagay lang na paglalarawan. At sa totoong buhay na nangyari, higit pa sa nakikita natin ang nangyari. Amen? Higit pa dyan. Yung naliligo siya ng dugo, higit pa dyan. Hindi siya makilala talaga sa talagang totoong buhay na nangyari. Pero yun dahil sa pag-ibig niya. Kaya binigay ng Diyos, si Jesus niya yun. Napako siya para sa ating mga makasalanan. Pero tayo, kailangan pa tayong pilitin para sumamba sa Kanya. Amen? May condition pa tayo. Samantalang yung pag-ibig na yan, kagaya ng pinag-aralan, agape, unconditional love, na hindi ito talaga inudyuhan, kundi talagang voluntary niyang binigay ang kanyang buhay na isang Diyos, bumaba sa langit, nagkatawang tao at hindi nabuhay bilang marangya. Siya ay naging alipin kagaya natin upang makita sa atin na lahat ng bagay na kanyang ginawa o nararamdaman na nararanasan natin ay dinaanan niya para ipakita ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig niya yun. Hindi biro. Kaya the love of God, and for whom is the love of God? Sabi rito, para kanino? Number one, sa ating mga makasalanan, to all sinners. Sino rito yung mga makasalanan? Amen. Lahat tayo yung makasalanan. At salamat sa pag-ibig ng Diyos na yan, kasi pala sa atin na mga makasalanan, siya kung bakit naranasan niya yung ganong hirap. Amen? Biruin niyo yun. Tiniis niya ang lahat para sa akin. Ang pag-ibig niya na yun ay para sa akin pala. Na madalas, sila sa walang bahala ko siya. Bilang tanging lais lang naman ng Diyos sa atin, ay ipaalam sa atin yung kanyang salita. Ipadama sa atin ang kanyang presensya. Pag pumunta tayong church, pupuri tayo sa Panginoon, nadadama natin yung pagpisa ng banal na Espiritu sa atin. Tama po ba? Nakakaramdam tayo ng kapanatagan sa ating puso. Kung may problema tayo, umawit lang tayo ng papuri sa Diyos. Gumagaan ang ating nararamdaman. Amen? Kung may sakit tayo, nakakalungkot nga isipin kapag dumarating yung time na malubha ang sakit natin, tsaka pa lang tayo tatawag sa Diyos eh. Tama po ba? Pero hindi iniisip na pinapansin ng Diyos yun. Pag nagkakasakit tayo, bibili lang tayo ng gamot. Pag gumaling, nakakalimutan na natin ng Diyos. Ang tingin natin, tayo yung nagpagaling sa sarili natin dahil sa pera na binili natin ng gamot. Amen? Pero kapag wala nang lunas yung sakit natin, hindi na kaya ng gamot. Takot na tayong mamatay. Tatawag na tayo sa Diyos. Lord, pagalingin mo ako. At maglilipod na ako sa iyo pag pinagaling mo ako. Pag pinagaling tayo ng Diyos, wala na naman tayo. Hindi na naman natin kilala ang Diyos. Na bumuhat ng cross at dumalo yung dugo sa cross. Amen? Para bigyan tayo ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Akala natin tayo nagpagaling sa atin. Dahil sa binili natin gamot. Amen? Grabe tayo. Pero
Yan kung bakit lumating si Jesus Christ. Kasi kagaya natin, naging tao rin siya, alam niya ang mga isipan at nararamdaman natin. Pinagtiyagaan niya tayo. Pinagpasensya niya tayo kasi tayo makasalanan na kailangan makaunawa ng kanyang pag-ibig. Amen? Ganun ang buhay na ginawa ni Jesus. Kaya panahon na para buksan natin ang ating isip at puso. Tayo makasalanan na binigyan ng pagkakataong linisin yung mga kasalanan natin sa cross na ibaling ang ating pag-ibig din naman sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Amen? Napurihin ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Dumalak ang Kanyang dugong banal sa krus para sa atin upang bigyan tayo ng pag-asa. At ngayon, kahit tayo makasalanan, may pagkakataon tayong makapiling siya pagdating ng panahon. At huwag natin isawalang bahala yung hirap na yon. Huwag tayo tumulad sa mga taong Kanyang pinakain ng panahon. Na ilang tao, ilang libong tao pinakain niya, 5,000 na katao. At ang binibilang pa nung panahon na yan sa 5,000, mga lalaki lang. Mga lalaki lang. So, ibig sabihin, higit pa sa 5,000 yung tao na yon. Yung pinakain niya sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, 5,000 tao yun. At ang binibilang lang doon lalaki, hindi pa kasama bata at mga babae. So, ibig sabihin, lagpas 5,000 tao yun. At sa 5,000 tao ngayon, isa yung mga tao doon na nagsasabing, ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Yung mga tao pinagaling, pinakain niya sa sarili niyang mga palad. Amen? Kumbaga sa sentang pantao, walang utang na loob tayong mga tao, di ba? Minsan pagagalingin tayo ng Diyos, makakalimot tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos, makakalimot na naman tayo sa Diyos. Okay? Walang tayong ginawang tama. Pero nawa, sa pagkakataong ito, makita natin ang pinaka-the best na pag-ibig ng Diyos at dapat din natin ibalik sa Diyos ang pinaka-the best na pag-ibig din. Amen? Dahil siya'y dumating at nagbigay ng pag-ibig sa ating mga makasalanan. Amen? Basahin natin yung Luke 5:31-32. Lucas chapter 5, 31-32. Amen. Sabi rito, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi sa mga makasalanan upang sila'y magsisi. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. The love of God, ang pag-ibig ng Diyos, ay ibinigay niya sa ating mga makasalanan. Okay? Hindi matuwid. Kasi hindi nabababa ang Diyos kung lahat tayo ay matuwid na. Amen? Kaya ang habag at awa ng Diyos ang kanyang pag-ibig ay binigay sa ating mga makasalanan upang, sabi rito, upang ma-realize natin at tayo magsisi sa ating mga makasalanan, nagawang kasalanan. Nakita natin kanina yung pag-ibig niya, yung tinis niyang hirap, nawa, tumatak ito sa ating puso. At kapag tayo nasa pagkakasala o magkakasala, isipin natin yung ginawa ni Jesus Christ, na yung dugo niya na yun na nakita nyo sa TV, ay dugo yun ng isang Diyos na banal na nagsakripisyo ng buhay para sa kasalanan mo. Amen? Kaya tandaan natin, kapag si Kristo kaya ang nasa kalagayan kung ano kaya ang gagawin niya, tandaan natin yan palagi pagka tayo ay natutokso. Bago tayo gumawa ng isang kilos o hakbang o desisyon na hindi dapat natin gawin, isipin natin palagi at tanungin ang ating sarili. Kapag si Jesus kaya ang nasa posisyon ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Nang sa galon, malaman natin yung tamang bagay na dapat natin gawin. Kasi meron tayong free will na tinatawag eh. Kalayaang pumili kung ano yung pipiliin natin. Ang Diyos ay lagi nagpapaalala. Kaya lang, kung hindi mo pakikinggan ng Diyos, nasa sa'yo yun. Kaya, kailangan natin gamitin ang ating free will sa tama. Kaya makakatulong sa ating buhay kapag tayo natutok sa gumawa ng mali, tanungin mo yung sarili mo. Kapag si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin niya? Sa ganung paraan, makapag-desisyon tayo ng tama. Amen? At tandaan natin, unang bagay, kung bakit nagbigay ang Diyos ng pag-ibig at kung kanino ito binigay, sa atin yon ang mga makasalanan. Tandaan natin, salamat sa Panginoon dahil yung love na yon ay ibinigay para sa ating mga makasalanan at isa tayo sa magbe-benepisyo doon. Amen? Number 2, for whom is the love of God?
Number 2, to those who believe, to those who have faith sa atin. Merong pananampalataya. Kaya sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya o sino mang maniwala kay Jesus, sa Kanya yung pag-ibig na yun. Kasi yung pag-ibig na yun, yung nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig na yun, yung makapiling si Jesucristo. John 17:3, Brother Miron. Yung buhay na walang hanggan kasi na inaasam-asam natin, ito ang ating Panginoong Hesus na makakasama natin pagdating ng panahon. John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang nag-iisa, ang iisa at tunay ng Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Amen? Ito yung buhay na walang hanggan. Ano yung sabihin ng buhay na walang hanggan? Buhay na masagana at ganap. Ang buhay na masagana at ganap ay yung time na nakilala mo sa buhay mo at tinanggap sa buhay mo ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi kung hindi mo makikilala sa buhay mo ang ating Panginoong Hesus, kapatid, mukhang malabo kang magkaroon ng buhay na masagana at ganap. Kasi ang sabi ng John 14:6, ako ang daan. Si Jesus ang nagsabi, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, kaya hindi ka pwedeng, Lord, naging mabuting tao ako, aakyat ako sa langit, paano? Tama? Hindi ka pwedeng dumiretso sa Ama sapagkat hindi ka titignan na matuwid ng Ama kung ikaw lang sa sarili mo, na may dugong makasalanan. Kaya ang source ng buhay na walang hanggan o ang buhay na walang hanggan, walang iba, kundi hanapin mo ang daan. Kaya sabi ng Roma 3:11, kung walang naghahanap sa Diyos, kasi binabaliwala natin yung Diyos. Binabaliwala natin yung kapahayagan ng Diyos. Binabaliwala natin yung mga taong ginagamit ng Diyos para paalalahanan tayo. Tinataguan natin minsan yung mga taong pinadadala ng Diyos sa atin. Amen? Hindi natin pinakikinggan yung mga paalaala ng Diyos sa atin na gumagamit siya ng mga tao para makilala natin siya ng higit sa ating mga buhay. Amen? Ako salamat sa Panginoon dahil sa mga taong ginamit niya rin sa buhay ko, hindi sila tumigil ng pananalangin. Hindi nila ako pinilit. Walang namilit sa akin maglingkod sa Diyos. Kundi dumating ang time, at alam ko maraming taong nananalangin para sa akin, mga kapatid ko, na lumisa na, nananalangin para sa akin, ang nanay ko, yung tatay ko na lumisa na. At yung mga lingkod ng Diyos na nananalangin, nakilala ko na nananalangin para sa akin. Na darating ang araw, imumulat ng Diyos ang aking puso sa Kanyang salita. At nangyari na. Kaya sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri, kinahabagan niya ako. Pinili niya ako. Hindi ako ang naghanap sa Kanya. Wala akong hinahanap, wala akong nahanap. Hinahanap ko, puro kasalanan lang. Pero salamat sa Diyos, kinahabagan niya ako. Natagpuan niya ako. Tinagpo ako ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para sa akin. Dumating yung time na nakaramdam ako ng lungkot isang gabi. Nasa ilalim ako ng pagkakasala na natuto kong mag-pray. Hindi ko, Lord, ayaw kong mamatay ng ganito. Kasi nalulung ako ng bisyo eh. Nalulung ako alak, sugal, sigarilyo, droga. Nagtinda din ako ng droga. Pero dumating yung time na nakaramdam ako ng lungkot. At nakita ko sa aking sarili yung kapahamakan pagdating sa impyerno. Tumawag ako sa Diyos. Nasa third floor ako na ng bahay namin eh. Madilim na lugar, walang ilaw dun eh. Kami ko, mga bintana lang, mas kapatingin ako sa langit. Lord, ayaw kong mamatay ng ganito yung kalagayan ko. Ayaw kong mapunta sa impyerno. Matagal ang panahon, lumipas ang mga taon, hindi ako nagbago, pero yung panalangin ko rin dininig ng Diyos. Dumating yung time na talagang gumamit siya ng mga tao na nanalangin para sa akin. At ngayon, nakabalik sa kanyang piling. Kaya sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Kung walang tao na nanalangin o ginamit para sa akin, hanggang ngayon, nasa kapahamakan pa rin ako, baka wala na ako ngayon. Baka kasama na ako sa mga natukhang noong panahon. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil doon, habag at awa. Dahil yung pag-ibig niya ay pabinigay para sa akin na makasalanan. At ngayon, ako'y naniwala, kaya yung pag-ibig ngayon ay nasa akin ang puso. At ayun ang labis kong pinasasalamatan sa Diyos. Amen? At alam ko sa buhay niyo rin na ngayon natagpuan kayo ng Diyos, kaya kayo naririto. Dahil pare-pareho lang tayo sa ating mga buhay na mayroong mga napagdaan ng mga bagay na hindi tama. Na ngayon, dahil namula tayo sa pag-ibig ng Diyos, ngayon ay nasa sa atin ang puso yung pag-ibig na yon. Amen?
Kaya tandaan natin yan, para kaninong pag-ibig na yun sa ating mga makasalanan. At sa mga makasalanan na yun, na hindi bumibitaw, na laging sumasampalataya o naniniwala sa ating Panginoong Sus, na darating ang araw, makakamta natin yung buhay na masagana at ganap. At ang buhay na masagana at ganap na yun, yung makapiling natin si Jesus. Sabi ng John 17:3 kanina, dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lang. Amen? Na sinasabi ng John 14:6, na siya ang katotohanan, daan, katotohanan at buhay. At walang sino mang pwedeng pumunta doon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus na dapat natin panampalatayanan. Amen? At ito pa ang mga pangako ng Diyos sa ating mga naniniwala sa Kanya. Acts 16:31 o Gawa, chapter 16, verse 31. Amen? Sabi rito, sumugot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pero yun ang benepisyo ng pananampalataya. No? Kaya na pa rito, ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong sumasampalataya at sa mga sumasampalataya na yun, binibigyan pa niya ng bonus. Amen? Na hindi lang ikaw ang maliligtas, kundi ang buong mong sambahayan. Kaya lang dapat, konkreto ang iyong pananampalataya. Higit mong mahal ang Diyos kaysa sa anumang bagay na meron kang maging sa kanina, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa apo mo, o mga kaibigan mo. Unahin mo ang Diyos. At ang pangako niya sa iyo, ikaw at ang buong sambahayan, sabi rito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw personal. At ang iyong sambahayan, naruin mo yun, tama yung buong pamilya mo. Kaya tandaan natin ito, tandaan natin, ang Diyos natin ay si Yahweh. Ang Diyos natin ay si Jehovah. Na kapag sinabi, tiyak ito'y kanyang gagawin, tandaan natin yan. Maniwala lang tayo. Huwag lang tayo magduga sa sinasabi ng Diyos na kahit ano mga nararanasan natin sa ngayon, tutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako sapagkat siya si Yahweh na kapag sinabi, tiyak ay gagawin Diyos ng pangako na tumutupad na kahit anong tuldok, kahit di na tuldok, sa banal ng sultan sabi ng Biblia, lahat ito ay magaganap sapagkat ang Diyos natin ay talagang tumutupad sa kanyang mga pinapangako. Amen? Tapat sa kanyang mga sinasabi kagaya natin na talagang pag sinabi, sabi talaga. Pero ang Diyos, kapag nangako, tiyak gagawin niya sa ating mga buhay. Amen? Dagdagan pa natin James, Santiago chapter 4, verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Kaya huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa mga naniniwala at may pananampalataya higit sa Kanya. Kaya sinasabi ng Santiago, huwag kang magpabago-bago ng isip. Magtiwala ka at sumampalataya ka sa Diyos sapagkat ang Diyos kapag nangako, tiyak gagawin niya ang mga bagay na Kanyang ipinapangako sa iyo. Amen? Kaya huwag tayo mag-aalinlangan, ibigay natin ang pinaka-the best na paniniwala o pananampalataya natin sa ating Diyos. Kasi ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang isang bagay na hindi mo, na iyong inaasahan. Kaya tandaan lang, ibigay lang natin yan sa Diyos at huwag tayong mag-alinlangan sa ating mga buhay. Pangatlo, for whom is the love of God to those who wait? Sa mga tao naghihintay kayo ang tanong, sino ang naghihintay sa Diyos? Amen. Dapat tayo lahat. Amen. Tayong lahat, makakaasa tayo na pagdating ng panahon sa kanyang ikalawang pagbalik, kasi mga tao nung umakyat si Jesus, yung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, nangaral pa siya sa 500 katao. Okay? At nagpakita siya para makita nila talagang nabuhay si Jesus Christ at nagtulong pa siya bago siya umakyat sa langit. Nakita siya ng 500 katao higit. At sa 500 katao higit na yun, kung di ako nagkakamali sa pag-aaral, 130 lang yung nagpatuloy at naniwalang sumampalataya kay Jesus.
Yung teres, nagkawatak-watak na yun, nagbago na ng isip yun ng lakbayin. Hindi na nagpatuloy. Ganon din sa ating iglesia na ito. Ilan tayo rito? Nawa, kahit ganito lang ang bilang natin, dapat lahat tayo sumampalataya at maghintay sa muling pagmulat ng ating Panginoon. Magpatuloy. Huwag tayo tumulad sa 500 higit na yon na 130 o 120 lang ang nagpatuloy. Dapat lahat tayo. Amen? Kasi ang Diyos, kagaya ng sinabi natin kanina, ay talagang gagawin niya ang lahat ng bagay na kanyang sinabi. Maghintay lang tayo. Kaya lang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesus ngayon. Kasi ibig niya na ang lahat ay maligtas. Amen? Kasi kung sipin natin, kung darating siya ngayon, baka meron ka pang kaibigan na hindi pa handa pag dumating siya. Baka meron ka pang nanay at tatay na hindi pa kumikilala sa Diyos. Tama po ba? Baka meron kang kapatid na naliligaw pa ng landas at hindi mo pa nababahagian patungkol kay Jesus. Patungkol sa buhay na walang God. Baka meron ka pang asawa na hindi mo pa napapaalalahanan tungkol sa pagbabalik niya. Amen? Kaya huwag tayo mainip. Sabi ng iba, tagal na sinasabi, hanggang ngayon wala pa rin. Pero kapatid, tignan mo muna yung kapwa mo, baka mapapahamak yung mahal mo sa buhay. At dahil mahal ng Diyos ikaw, iniisip niya yung mga mahal mo sa buhay, gusto niya rin itong makakilala sa Kanya. At pagdating ng panahon, makasama mo sa kaharian niya. Amen? Ganun ka mahal ng Diyos, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas kung ikaw ay tunay na sasampalataya sa Kanya. Kaya isa lang dapat natin gawin. Isipin natin yung ating mga mahal sa buhay. Ipakilala natin ang ating Panginoong Jesus sa kanila. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay inuukol niya sa mga taong naniniwala sa Kanya na kagaya mo. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, nauunawaan mo kung bakit hindi pa siya bumabalik ngayon. Ito ay dahil gusto niyang maligtas yung mahal mo sa buhay. Amen? Yung mga tao na nais pa niyang maligtas at nais niyang makasama pagdating ng panahon. Kaya kailangan natin gumawa ng gumawa sa ating mga tungkulin sa Diyos. Ang ihayo ang paghahari ng ating Panginoon Jesus kasi ang yun lang ang susi para maligtas ang bawat tao, ang makilala kanila, ang nag-iisa at tunay na Diyos, sabi ng John 17:3, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinuko. Amen? At tandaan natin, tayo mga naghihintay, dapat natin gawin yung mga tungkulin natin na dapat natin gawin. At ano yung tungkulin na yun? Sabi ng Matthew 28:19-20, bago umakit si Jesus Christ at sumakay sa ulap, nakatanaw sila sa langit, sabi ni Jesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya huwag tayo matatakot. Mangaral ng salita ng Diyos, magbahagi ng salita ng Diyos kasi kasama natin ang Diyos. Hindi na mahalaga kung paniwalaan tayo o hindi. Ang mahalaga, ginagawa natin ang ating mga tungkulin sa buhay natin bilang anak ng Diyos. Amen? Kasi hindi naman natin alam kung sino yung mga maliligtas eh. Tama ba? Kahit gustuin mo bang iligtas mo yung kapatid mo, kung ayaw mo naman niyang maligtas, wala ka rin magagawa eh. Pero kahit ganun, kailangan natin gawin yung tungkulin natin. Kasi gusto ng Diyos na nakikita sa atin na ginagawa natin yung tungkulin natin na dapat ibinabahagi siya sa ating kapwa. Pero mahal talaga ng Diyos ang ating mga minamahal. Kaya darating ang araw, hindi man sila naniniwala sa atin ngayon, darating ang araw sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kahabagan din sila ng Diyos at imumulat sila sa katotohanan na dapat din nilang malaman na kagaya ng nalaman natin. Amen? Kasi ang Diyos, hindi mo makikilala yan kapag hindi kanya minulat sa pag-ibig niya sa iyo. Kaya tayo, wala tayong tigil, dapat ipanalangin sila, gawin yung mga bagay na nararapat. Kaya kailangan natin mabuhay sa buhay ni Jesus Christ. Paano yung pastor? Kailangan natin
ipakita yung buhay ni Jesus na nasa sa atin. Ngayong nakilala na natin siya at sinasabing tinanggap natin sa ating mga buhay. Ang Christianity kasi ay ganito, pamumuhay sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya kapag tinanong tayo, sino rito yung born again? Sigurado lahat tayo tataas. Tama po ba? Sample. Sino rito yung born again? Okay, walang tumakas pero may nag-amen. Kasi duda kayo. Palagay ko may pinaplano si pastor na sabihin eh. Tama? Hindi ako tataas. Amen lang ako. Tama? Pero tandaan natin ha, omniscient ang Diyos. All-knowing. Tama? Hindi ba kapag tao sa Diyos? Pero okay lang yan. Naiintindihan tayo ng Diyos kasi siya'y naging tao rin. Amen? Ang Christianity ay ganito. Ang pagiging born again, ang pagiging eklesiya ay pagtupad ng pangako ng Diyos Ama. Kay Abraham, natutuparin niya ang pangako niya sa saling lahi na ito. Ang ibig sabihin nito, tutuparin niya na yung kautusan, yung mabuting bagay na inaasam ng tao na gawin para maging kalugod-lugod sa Diyos na hindi kaya natin gawin. Kasi ang alam natin, paano tayo maliligtas? Pastor, magiging mabuting tao ako. Hindi ako makukulong. Tama? Tutulungan ko yung mahihirap. Magbibigay ako sa mga dukha. Tama ba? Gagalangin ko yung nanay at tatay ko. Ipagpe-pray ko yung may sakit. Tama? Magbabasa ako ng Bible. Tama po ba? Magsisimba ako tuwing Sunday. Aatin ako ng devotion. Aatin ako ng prayer meetings. Ayun yung mga mabubuting bagay na alam natin. Ang tanong, kaya mo bang gawin lahat yun? Tama po ba? Ngayon, kung di mo yun magagawa lahat, paano ka maliligtas? Kung ang pagkapunta ng langit ay para lamang sa mga banal. Kasi ang langit ay malinis at hindi papasok doon yung mga hindi banal. Tama po ba? Naisip ko ba natin yon minsan? O ngayon pa lang natin naiisip? Pastor, mukhang malabo na yata akong maligtas. Tama? Tama po ba? O sino rito yung perfect tuwing Sunday, hindi na lang absent? Taas kamay. O, sablay. Ako rin, sumablay na ako eh. Pastor na ako namatay yung nanay ko. May time na hindi ako nag-church. Dahil alam ko na si Brother Joshua noon, naaasahan ko na, pinagkatiwala ko sa kanya. Mali. Pastor na ako. Alam ko nagkamali ako. Tama? Kasi alam ko hindi ako perfect. At hindi ko mape-perfect ang kautusan. Ang kautusan kasi itong written word of God. Tama mo ba? Kautusan. Yung 10 Commandments, yung mabubuting bagay na tamang dapat gawin. Tama? Yung bigay kay Moises, yung kautusan, kasama na itong 66 books. Yan tawag yan. Kautusan. Kaya sabi ng Joshua, taggulay-gulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasulat dito. Ngayon, sasagana ka sa lahat ng bagay. Kaya kapag ka ikaw, alam mo ang kautusan na ito, perfect mo ito, talagang sasagana ka sa lahat ng bagay. Nandiyan yung batas ng Diyos eh. Pag sumunod ka sa instruction ng Diyos, talagang pagpapalahay ka dyan eh. Literal. Talagang kung ano itinanim mo, yung aanihin mo eh. Tama po ba? Kapag nagtanim ka ng mabuti, magbubunga ng mabuti yun. Kung araw-araw ka gumagawa ng mabuti, araw-araw kang kakamit ng mabuti. Tama ba? Pag nagtanim ka ng kangkong, tutubo ba ng talbos ng kamuti yun? Hindi, di ba? Kangkong din yun. Ganon din yung buhay natin. Kaya kapag perfect mo itong kautusan, talagang ani ka ng kasaganaan sa buhay mo kasi instruction kay Solomon, tinuruan ko kung paano pangalagaan yung salapi. Tama po ba? Kala David, kung paano mamulo, tama? At sa mga propeta, sa mga apostol, kung paano sila namuhay na nagtitiis, tama? Talagang magiging masagana ang buhay mo. Kaya lang, ang tanong, nasunod mo ba lahat yun? Tama? At sa pantalong, sa palagay mo kaya, maliligtas ka? Tama ba? Ngayon, ano yung lunas sa ating problema? Yun yung hiwaga na sinasabi ni Pablo. Yun yung hiwaga na sinasabi ng mabuting balita na ibinibigay ng Diyos sa mga taong binubuksan niya yung isip at puso. Kasi maraming mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, na naging successful sa kanilang mga gawain. Nakakapagpagaling sila ng may sakit pag pinagpe-pray nila. Nakakalakad yung mga lumpo. At alam ko, nakikita nyo rin yan, maging sa Facebook, marami yan, totoo yun. Isa na dyan, yung professor namin sa Bible School, na talagang sabi niya, para akong si Jesus.
na kapag lumabas, susundan ng maraming tao. Kasi bakit? Pag pinag-pray ko, ang isang may sakit, gumagaling. At di lang yun, marami nag-i-sponsor sa akin. Milyon ang sponsor at hindi ko inaangkin yun. Pinamimigay ko yun sa mga dukha at kasama kami doon. Kaya kapag ate na kayo doon, si Reggie, di ba, yung may time na maraming pinamigay na regalo, siya yung Korean teacher namin na yun. Na kapag pinagaling niya, at kapag siya'y naghandak ng gawain, puno ang stadium, ang arena. Kaya niyang punuin dahil nakikita sa kanya yung kapangyarihan. Pero alam niya, sa buhay niya, na pag siya'y namatay, impyerno siya. Bakit? Sabi ng Matthew 7:21, Brother Aaron. Matthew 7:21. Balikan lang natin, aral na natin ito nung nakalipas eh. At tinapid din natin ito kanina. Okay? Hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po pa kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Sino rin yung nagpapahayag na ng salita ng Diyos? Sa inyong mga nakaupo dyan. Si Pastor Eddie, si Brother Rudolph. Sa iba, si Brother Miron. Sa iba pa, o si Sister Gina kapagpahayag na. Sa iba, hindi pa. Eh kami nga nakapagpahayag ng salita ng Diyos, sabi rito, hindi ko kayo kilala. At maging higit pa sa amin mga nagpapahayag na hindi pa ako nakapagpagaling ako may sakit, yung mga may pilay, may lagnat. Kasi yung pamangkin ko, nagkatrangkaso eh. Ngayon dahil nakita ko siya na parang nahabag yung puso ko, nilapitan ko siya at hinilot. Habang hinihilot siya, pinag-pray ko dahil naramdaman ko sa akin puso, nahabag ako sa kanya eh. Habang hinihilot siya, pinag-pray ko, pinatunog ko yung kanya sa pangalan ni Jesus ay declare healing sa aking isip. Tumulog yung buong katawan niya at maya-maya nagulat ako, biglang tayo eh. Nakakatok yun sa sobrang sama ng pakiramdam dahil sa kaso. Biglang tumayo, biglang kumain eh. Sabi ko, purihin ng Diyos, sa iyo ang lahat ng parangal at papuri. Gumaling talaga siya dahil sa pananampalataya ko na ginamit ako ng Diyos sa kanya. Talagang totoong nagpapagaling ng Diyos gamit yung mga tao. At hindi lang isang beses yun nangyari sa akin. Marami din ako na ipag-pray na talagang gumaling. Hindi naman lahat. Kasi si Nero nang pinag-pray ko, hindi gumaling eh. Kaya gumaling siya, inalagaan ko, pero tinugon pa rin ng Panginoon. Anak ko yun eh. Anak ko eh. Nanginginig eh. Dalawa sila, hindi ko alam kung anong gagawin ko ng pandemic eh. May trangkaso yung bunso ko, may trangkaso yung anak ko, asawa ko, ako din meron eh. Nakakatag din ako habang binabantayan ko sila, Lord, pag-alagin mo kami. Walang taon eh. Amen? Hindi instant eh. Gumaling kami makakalipas ng ilang araw, pero salamat pa rin, tinugon. Ibig sabihin doon, yung panalangin natin, minsan, instant, minsan gradual. Pero talagang tinutugon. At lalo na tayo malingkod ng Diyos pag nag-pray. Amen? Tinutugon. Pero hindi nangangahulugan na sa pagtugon ng Diyos sa iyo na nangangahulugan, ligtas ka na. Amen? Kasi higit pa ba tayo sa kayang magpagaling ng lumpo? Magpakita ng mga bulag? Ang nagawa ko lang, mga may trangkaso, may lagnat, yun lang eh. Pero yung mga tao na ito, tinutukoy dito, naghihimala eh. Mga talagang nagpapalakad ng mga lumpo, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patayan, yung mga kinakausap ng Diyos daan eh. Nagawa na ba natin yun? Ngayon nakakatiyak tayo na ligtas na tayo? Amen? Higit pa ba sa mga tao na yun yung nagawa natin sa Panginoon? Tama? Nangaral ka na ba sa lansangan? Tinakbul ka ba ng tao? At naranasan mo na ba na ikaw ay lapas ng anin ng pinangaral mo sa salita ng Diyos? Yung mga tao pinabanggit, yun yung mga tao na yun. At ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Amen? Kung sila nga na hindi kilala ng Diyos, tayo pa kaya na hindi man lang mag-effort pumunta ng church, sa bawat paalaala, hindi sumasangguni, sa mga ginagamit ng Diyos? Tama po ba? Hindi tayo mag-alala sa totoo lang sa ating mga buhay. Kaya salamat dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataong mag-isip ng tama. Amen? Kasi ang pag-ibig niya ay binigay niya para sa lahat na hindi nakakaunawa. Para bigyan niya ng habag at awa.
Kaya salamat ngayon may ginagamit siya, salita, para malaman natin ang buong katotohanan ng hiwaga, ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ngayon, anong solusyon? Paano tayo maliligtas? Kung gayon, hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman, lakas, effort natin, kahit anong pagsunod pa natin sa kautusan sa sarili natin, hindi natin kayang sundin sa sarili natin ang kautusan. Kaya ang sabi ni Pablo, ano ang aking gagawin? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Tama? Hindi ako gumagawa ng kasalanang ginagawa ko, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kasi gustong-gusto niya gumawa ng mabuti. Gustong-gusto niya sumunod sa kautusan, pero hindi niya ito magawa. Amen. Buti na lang, sabi niya gano'n, may solusyon na si Hesong Kristo na dumating. Amen? Kaya kininto niya, meron akong isang tao na higit na ipagmamalaki, sabi niya gano'n. Dinala siya ng Diyos sa ikatlong langit. Amen? Purihin ng Diyos. Kinahabagan siya ng Diyos at nagpakilala sa kanya ang Diyos. Personal, dinala siya sa ikatlong langit. Tinuruan siya ng mga bagay na dapat niyang gawin, iminulat ang kanyang paningin. Kaya salamat, sabi ni Pablo, dahil natagpuan siya ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya tayo, kung hindi tayo matatagpuan ng ating Panginoong Hesus, malabo tayong maligtas kahit anong effort pa natin sa ating mga buhay. Kagaya ng ating binasa, Jeremiah 31:33, Brother Niron, Jeremiah 31:33. Medyo lumalayo na yata tayo, pero basahin na lang natin Jeremiah 31. Kasi ang gusto natin sabihin na hindi natin kayang pumuntang langit sa ating effort kahit na napakabuti pa nating tao. Kahit naghihimala pa tayo, gifted pa tayo, talagang lumalago ang ating ministry, hindi yun ang dahilan para tayo punta sa langit. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. 34, hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula pinakaaba hanggang pinakadakila, sapagkat matatawanan ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang kasalanan. Amen? Automatic, sabi rito, na makikilala natin si Yahweh at magagawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin, pero hindi tayo yun. Kundi, si Jesus na namatay sa cross, na pinapanampalatayanan natin, na tinatanggap natin sa ating mga buhay at inahayaang maghaki sa ating mga puso. Pag nagkaganon, ang banal na spirito na sinasabi ng Jeremiah ay titira sa ating mga puso at siya ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang sabi ron, 34, hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa. Ngayon, sino nagturo sa atin ngayon pumuntang church? Amen? At ano ang pakay mo sa church? Hindi nyo kailangang sabihin yan. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam yan. Pero kung sa palagay mo, hindi ikaw ang may kagustuhan kung pumunta sa church, o hindi ikaw ang gustong gumawa ng mga bagay na nais mo sa church, mapalad ka kapatid, kasi ang Holy Spirit yung nakudyok sa iyo, hindi kung sino mang mga tao, hindi si pastor, hindi si brother, si sister, kundi baka tinupad ng Diyos sa buhay mo yung kautusan na sinasabi ng Jeremiah 31:34. Amen? At doon mo nasaksiyan yung buhay na walang gana, walang iba kundi ang ating Panginoong Sus, na ibinibigay ang kanyang pag-ibig sa mga naghihintay sa banal na Espiritu na yon, na nais patirahin siya sa kanyang puso, sa ating mga puso. Yun ang pangako ng Diyos na dapat natin malaman na hiwaga. Ang banal na Espiritu na ibibigay niya sa atin, na gagawa ng mga bagay na dapat natin gawin. Yun yung pag-ibig niya, kaya dapat natin hintayin at asamin niya sa ating mga buhay. Kaya pang-apat, ibinibigay ang pag-ibig ng Diyos na yan sa mga taong humihingi ng pag-ibig na yun. Kaya kung hihilingin mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid, darating siya sa iyo. Kung isusuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus at hihilingin
ang katuparan ng pangako ng Diyos na yan sa buhay mo, darating ang banal na Espiritu. Sapagkat dumarating siya, o ang pag-ibig ng Diyos ay dumarating to those who ask. Number 4, sa mga taong humihiling sa Kanya. Okay? Matthew 7:7-8. Basahin natin ang konti. Matthew chapter 7, verses 7-8. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makakatagpo. Humatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat bawat humingi ay tatanggap, pangako ng Diyos ito. Kaya kung hihilingin mo, kapatid, ang banal na Espiritu, darating yan. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen? Dagdagan natin Santiago 1:4-6. Santiago chapter 1, verses 4-6. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nalulubad. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kaya, humingi tayo sa Diyos at bibigyan tayo ng sapat at sagana na hindi nagkukulang. Amen. Hilingin natin ang magpupuno sa atin yung banal na Espiritu. Okay? Ang puhunan natin dyan, Hebreo 11:6, sabi dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin mabibigyan kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kailangan lang natin sampalatayanan yung pangako niya. Natutuparin niya ang kanyang pag-ibig sa buhay natin. Ipapadala niya ang banal na Espiritu para sa atin upang samahan tayo, higit siyang makilala at alamin ang mga panuntunan na dapat natin malaman. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kanyang lahat ng parangalang papuri sa Kanya lang at wala ng iba. Kaya tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang buhay niya ay binigay niya sa atin para ibigay. Okay? Sa ating mga taong makasalanan, sa ating mga naniniwala sa Kanya na kahit sa palagay natin, Pastor, wala naman nangyayari sa aking lalo akong humihirap eh. Nung kailan akong kumilala sa iyo, lalo akong naghirap eh. Tama po ba? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen? Kung ano itinanim ko, yun din ang aanihin natin, tandaan natin yan. Kaya may mga bagay na tayo at ang Diyos lang ang nakakalam sa buhay natin, kailangan lang natin sumampalataya sa Kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man at tutuparin niya ating mga hinihiling sa Kanya. Isa lang ibig sabihin niya, meron pa siyang gustong gawin sa atin. Okay? O baka mamaya, yung mahal natin sa buhay, kailangan pa ng kaligtasan, baka pwedeng palingan natin sila. Okay? Lord, kung kailan ako tumanggap sa iyo, tsaka gumulo yung buhay ko eh. Yun talaga yung nangyayari sa totoo lang eh. Kasi hindi ka na magiging kagaya ng mundo eh. Lalayo ka sa mundo eh, hindi ka na pipila kapag may mga ayuda na Sunday ayuda. Baga pa, kailangan pumila kayo. Hindi ka na pipila daw, unahin mo yung Diyos eh, tama? Ano ba yan, Lord? Kung hindi dahil sa church na ito, hindi sana magugutin mo anak ko eh. Kasi, bakit pa naman tumapad po paglinggo yung gawain mo eh, sinisip mo yung Diyos eh. Kasi ayuda yun eh, tama? Sap yun eh. Tama ba? Aga pala, nakapila ka na doon. Wala pang tao eh. Ako nga, yung namatay yung nanay ko, di ba, merong ano yun sa City Hall eh. Yung pila, yung DSWD, di ba tawag doon? Sa mayor. Yung Hurial. Di ba, kita ko yung mga tao doon. Una, pumunta ako, kasi sabi ang pila, alas 8. Pumunta ako, 7, nakaaga ko, isang oras pa. Pagdali mo nila, ayaw mo na. Kasi, libo-libo pala yung nakapila ron. Tinanong mo, paabutin po kaya tayo? Ay, hindi na. Humuwi ka na lang. Iba lang baka sakali. Alam na nilang hindi siya abutin. Nandun pa rin, tsaga eh. Ang gawin mo, kuya, may nagabay sa akin. Mamayang gabi, pumila ka na alas 11 ng gabi. Dito ka na matulog. Uy, gano'n. Tinanay ko, pagdating mo lang alas 11, pag 20 pa ako eh. Pag dalawang po pa ako, may maaga pa pala. Mabira yan. Doon na kami natulog, kwentuhan. Ang ganito pala dito. Di ba? Ang aga natin ibig sabihin. Pero pag usap ang church, kapatid, mahal ka ni Jesus.
Meron tayong gawain dyan, 8:30, darating tayo, alas 9. Tama yun. Darating tayo, alas 10, mga ganun. Kapatid, may prayer meeting tayo. Tama, may devotion. Minsan wala tayo eh. No? Yun yung katotohanan. Pero salamat sa Panginoon, kasi napalito siya para sa ating matitigas ang ulo. Amen? At hindi ba siya dumarating, tinitiis niya tayo. Amen? At salamat kasi nalaman natin ngayon. Amen? May pagkakataon na tayong magbago. Amen? Tama? May pagkakataon na tayong magtiis. May pagkakataon na tayong magpakabuti. Ano ba, yung ko naman, ayun sa Facebook, di ba? Magtiyaga. Nagalit na sila. Ano ba ito si Father na to? Puro mali sinasabi. Amen? Kaya ganun. Kaya salamat sa Panginoon, pinahayag niya yung kanyang salita, hindi niya nililihim. Yung sikreto. Alam niyo ba yung ating pinag-aaralan? Sikreto yun. Na hindi natin marinig kung kani-kanino. Marami tayong kakarinig, sumampalataya ka sa Diyos, pagpapalain ka. Sumampalataya ka sa Diyos, sundin mo ang mga bagay na instruction, mariligtas ka. Pero hindi natin narinig kailanman na kailangan pala hilingin natin sa ating buhay yung banal na spirito para magawa natin yung mga bagay na yan na kasama sa ginagawa ng tao tinitira ng banal na spirito. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa umaga nito. Hindi nililihim ng Diyos sa atin yung kanyang hiwaga. Kaya masabi ni Pablo, ito ang hiwaga ng mabuting balita. Ang makilala ka nila. Ito ang hiwaga na hindi niya maunawaan ng panahon. Kasi siya, inusig niya ang iglesia, si Pablo. Dahil sa masugid niyang pagsunod sa kautusan, sa pagtupad sa mabubuting bagay, inusig niya yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ayun ang bagay na hindi maintindihan ni Pablo na hindi niya makita. Pero ginagawa niya yun dahil sumusunod siya sa batas ng Diyos na kinikilala niya nung panahon niya. Siya ay isang Pariseo, nag-aral ng kautusan. Pinag-aralan niya ang Biblia, ang kautusan ni Moses. Bihasa siya dyan, isa siyang Pariseo. At dahil nabasa niya ang salita na yon, ang kautusan na yon, sinusunod niya yon. At sa pagsunod niya yon, tama, nausigin niya yung iglesia ng ating Panginoong Hesus. Kasi yun yung sinasabi sa kautusan na pinaniniwalaan niya. Kasi tinuturo sa kautusan na yon, hindi niya makita na ipinangangaral ng mga tagasunod ni Kristo o ni Kristo nung panahon. Hindi niya makita sa kautusan. Bakit? Nakatakip yung mata niya sa katotohanan. Hindi niya kinikilala yung katotohanan na si Jesus ang anak ng Diyos na buhay na dapat nilang kilalanin. Na ngayon, inuusig ni Pablo. Kaya salamat sa Panginoon. Natagpuan siya ng Diyos. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. Nagpakilala sa kanya ang Diyos. Hindi niya hinanap si Jesus. Pinapatay niya nga yung mga tagasunod ni Jesus, pero dumating ang araw, nagpakilala sa kanya si Jesus at dinala siya sa ikatlong langit. At doon niya nalaman ang hiwaga ng mabuting balita na kanyang ipinangangaral sa atin ngayon. Amen? Kaya palampakan natin ang Diyos sa buhay ni Pablo. Kaya ang hiwaga ng magandang balita ay hindi inilihim sa atin ngayon. Nalaman natin ang sikreto kung paano natin dapat makilala ang Diyos. At yun ay dahil sa banal na Espiritu na ating dapat hilingin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoon Jesus na dapat puma sa ating buhay upang higit natin masunod ang salita ng Diyos na dapat natin sinusunod. Amen? Tungkulin ng Holy Spirit na gawin yung mga bagay na hindi natin kaya gawin sa ating mga buhay. Kaya hilingin natin yun sa Diyos upang ang sagalong matupad ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kagaya ng pangako niya kala Abraham, Isaac at Jacob. Isusulat niya sa ating puso ang kautusan, hindi na kailangan pang turuan tayo. Automatic yun. Pag-ising mo sa umaga, thank you Lord. Lord, kailangan kong marinig ang iyong mensahe mo. Salamat po at alam kong malalaman ko ang iyong nais sabihin sa akin. Makapagbasa ka na ng Bible. Kasi sa paanong paraan ba tayo kinakausap ng Diyos?
Sa Bible. Paano natin siya kakausapin naman? Sa pananalangin. Kaya automatic yun. Lord, thank you po sa iyong mensahe na ibinigay sa akin. At Lord, tulungan mo ako pagbagong ko rito, paglabas ko ng tahanan, nawa, maghari ka sa akin yung pag-ibig na dapat nasa aking puso. Kasi ang bunga ng banal na spirito na tinanggap natin, Galatians chapter 5:22, sabi rito, subalit ang bunga ng Espiritu, kasi Holy Spirit, pagka tinatanggap mo yan, titira yan sa'yo. Magiging born again ka na. Magiging eklesiya ka, may pag-ibig ka. Espiritu ay pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, katsagaan. Tsaga mo, kahit hirap na hirap ka sa buhay mo, church ka pa rin, lilingkod ka sa Panginoon kahit hirap ka. Nagagala ka, kahit marami kang problema. Payapa ang sitwasyon mo kahit may sakit ka. Okay? Hindi ka na yung, Pastor, di po ako makapag-church, sakit po kasi ng paa ko eh. Awa? Parang si Pastor yung Diyos mo. Lord, dapat ganito ka, Lord. Lumuha ka pa sa Panginoon, kinakailangan, Lord, patawarin mo ako. Inuudyugan ako ng aking sakit sa paa, huwag pumunta sa iyong templo. Pero ako'y uhaw at sabik na marinig ang iyong mensahe makasama ng mga banal na nagpumpuli sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y tatayo at lalakad patungong church. Amen? Dapat ganun ang ating pananampalataya. Pero kapag inisip mo, Pastor, nag-chat-chat pa tayo sa inyo, hindi po ako makakapunta. Kasi po, may lakad po kami. Hindi mo Diyos ang Diyos. Diyos mo si Pastor kasi papaalam pa sa Kanya. Pero ikaw ay lulot, among banal na mga pangyayari sa aking trabaho. Yung aking amo, ayaw ko payagan ng absent dahil sa aking trabaho paglinggo. Patawarin mo siya. Magulat ka, isang araw, baka kunin na ng Diyos yung buhay nun. Huwag naman, Pastor, wala ng trabaho. Magsasaray yung kumpanya. Amen? Pero ganun talaga ang Diyos eh. May mga bagay na hindi natin alam na kaya niyong gawin para sa atin. Kailangan niyo lang ipakita natin sa Kanya yung paniniwala natin. Amen? Eh, dahil wala ng oras, 11:30 na. Hanggang dito na lang tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng parangalan at papuri. Kaya sa ating buhay, sa advice na lang, sa ating pananalangin, hilingin natin sa Diyos, Lord, tulungan mo po ako. Matupad sa buhay ko yung pangako mo kay Abraham, Isaac at Jacob. Yung pangako mo na itatatak mo sa aking puso, yung kautusan. At kahit hindi ako turuan, Panginoon, magagawa ko na yung bagay na ito. Naniniwala ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ipadala mo ang banal na Espiritu at tumira sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ganung panalangin, makakatulong ito para hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos na dapat natin malaman. Kasi ang prayer natin, Lord, patawarin mo ako sa akin nagawang kasalanan. Tama po ba? Pagpalain mo po ako. Tama po, bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Kasi Lord's Prayer eh. At huwag mo kami itulot sa tukso. Tama po yan, lahat ng yan. Pero hindi magiging makapangyarihan panalangin na yan kung hindi ang banal na Espiritu ang maghahari sa iyo. Kasi lahat ng panalangin puro, benepisyo ay ikaw, tayo. Kailangan natin, una sa lahat, ay magbebenepisyo ang Diyos. Kapag nagbenepisyo ang Diyos sa buhay natin, siya ang gagawa ng lahat ng bagay na magbebenepisyo din ay tayo. Amen? Kaya ikaw at ang buong sambahayan ay maliligtas. Amen? Muli, palakpakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri, tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa hiwaga ng iyong mabuting balita at sikreto, Panginoon, na iyong hinayag sa amin. Purihin ka. Labis kami nagpapasalamat sa iyo kasi hinayag mo sa amin ang katotohanan na dapat namin malaman. At ngayon, Panginoon, nalaman namin ito, Panginoon, patnubayan mo kami at patuloy na i-guide sa lahat ng bagay pa na dapat namin gawin. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah.